Yo, what's up guys? Kalye Politika nga pala guys. So, bago ang lahat guys, kalmahan nyo muna mga sarili nyo. No? Nagiging emotional ang lahat. Gawa sa pang-aapi kay Labi Sara. No? Pero kalma lang kayo. No? So, second vlog ko about sa people power sa pananawagan. So, disagree talaga ako sa panawagan na people power. No? Yung pupunta sa lansangan. No? Kasi guys, alam nyo bakit? Kasi once na matrigger ang people power, hindi yan smooth, hindi yan talaga peaceful, no? Tandaan nyo guys, mahahati ang bayan. Komunista, BBM supporters, mga Duterte. Sino makikinabang, no? Pag nagkaroon ng people power, revolution yan guys. Magkakaroon ng civil war yan. Hindi pwedeng walang dugong dadanak dyan, no? Sinong makikinabang dyan sa people power na yan? No? Mga dilawan at komunista. Ba't ko nasabi guys? Kasi ang sole purpose ng komunista, sirain ng bayan. No? Anong gusto nila eh? Sirain ng bayan. Tapos, pag nag-people power na, tas something happen, really bad happen, sisisihin ng kalaban, no, ng mga komunista, si BP Sara, pati ang mga Duterte. No? So, nagwagi sila doon. Kaya sabi ko sa inyo, people power is a trap. No? Ang nananawagan ng people power without the trigger, guy, komunist, mga dilawan yan. No, kakaroon ng civil war dyan eh. Ang makikinabang talaga dyan guys, komunista at dilawan. Once na may nangyaring masama, hindi maganda guys, nagkadaleche-leche na. Ito yung sinasabi ko guys, in worst case scenario, nagkaleche-leche na. Sisisihin ng kalaban ng mga dilawan, ang mga Duterte at Marcos. Lalo sila, BP Sara, mga Duterte. Sisisihin yan kung ano nangyari. Kasi nagkaroon ng civil war, worst case scenario, maraming taong nasaktan, no? Lulubog ang Pilipinas. No, ng people power one guys eh. No, bago nakaahon ng Pilipinas ang tagal. Hinintay muna mga Duterte. 'Di ba? So ano 'yon? 3 decades, 4 decades bago nakaahon ng Pilipinas. No, yung paghihintay natin ng mga 6 months lang pati another 3 years guys eh. No, okay na yun eh. So ang tunay na people power guys ganito. Malapit na ang midterm election. No, doon tayo babawi sa mga congressman at mga senador. Kung sa tingin nyo, ang mga senador at congressman ay kaalyado ng BBM administration, wag natin iboto. Excuse me. Tapos yung impeachment case, sabi niya walang mangyayari sa impeachment case. Ito panawagan ko sa mga abogado, sa mga vlogger na malaki ang ang impluwensya, no. Lalo kala Attorney Trixie, Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez. Ito ang gawin nyo. Sinabi na ni BP Sara, may 5 impeachment offense, no, para kay BBM. Ihandaan nyo na. Ihandaan nyo na yan. Ihandaan nyo yan. No, kasi sa tingin nyo, kung ang argumento kasi dyan, kung ipa-file impeachment case o impeachment case kay BBM sa Kongreso, hindi ma-aproba kasi mga kaalyado. So, ito ang magagawa ng Pilipino, guys. No, malapit na midterm election. Anong gagawin nyo? Make sure sa bawat distrito nyo guys, ang congressman, hindi kaalyado ni BBM. Bumoto kayo na alam nyong hindi kaalyado. So, paano natin masigurado na na hindi kaalyado ng BBM? Ngayon guys, kayo sa mga bawat distrito nyo, kung gusto nyo ng people power, no, in a good way tayo, in a good way. Huwag na yung lansangan. Kakausapin nyo, kung 4 sa distrito nyo, ang mga congressman, tanungin nyo kung kanino suporta doon. Doon kayo magtipon-tipon. Mag-aas kayo. Suportado ba kayo ni BBM o Duterte kayo o dilawan ba kayo? Tapos kung sino yung susuporta kay Sara Duterte, yun ang iboto nyo. Kakausapin nyo, hahanap kayo ng meeting kasi ang mga politician guys, naghahanap ng mga grupo yan. No? Doon tayo babawi sa election. Kaya kalmahan nyo lang. No? Kalmahan nyo lang. So ngayon, hindi to smooth kasi medyo mahirap talaga to. Kaso ang mas mahirap, yung people power talaga na may revolution, na may civil war, ay nung napakahirap. Kung gusto niyo ng maayos ang bansa natin, doon tayo sa tama, in legal way tayo. 'Di ba? Dadaanin natin sa political. No? Political at legal. So ganun gagawin nyo. No? Sa bawat distrito nyo, alam ko maraming mga DDS na sa buong nationwide yan eh. No? Ayun ang gagawin natin. Kung sa tingin nyo si Romualdez ay pakana sa lahat, doon tayo mag-focus. Kung anong distrito niya na sana na iboto yung mga na iboto natin yung
laban kay BBM. So, kailangan unang-unang mawala sa botohan si Romualdez. Diba? So ngayon, dahil magulo ang bayan, dahil sa tingin ko inaapi si BP Sara, so kalmahan nyo lang, relax. No? Mag-focus kayo dun sa distrito ni Romualdez. Make sure na hindi siya mananalo. Ganun lang. Diba? Daanin natin in a legal way, sa political way. Papakita natin ang tunay na people power. Ganun yun, guys. No? Without affecting economics natin. Kasi, ang people power talaga, guys, kailangan dadanak talaga dugo niya, revolution niya. Kaya, stop lang tayo. Kalma lang tayo, kalmahan. Tiwala kay BP Sara. So, ganun ang dapat ang gagawin natin. Papakita natin ang power natin. No? Na walang naistorbo na tao. Diba? Political yan political Hayaan na natin sa mga politiko yan. Ang paano gagawin natin? Tayo, make sure natin na hindi natin iboboto ang mga lumalaban sa mga Duterte o ang mga against sa bayan natin, sa bayang Pilipinas, sumisira sa bayan natin. Ganun dapat. No, wag yung tayo, kasi madali kasi isip, sige people pa, labas tayo. Ang nasa isipan natin, karamihan guys, madali. No? Isang araw lang, 5 araw, isang buwan, tigil na yan. Tigil people. Pero ang after effect niyan, matagal, dekada yan. 'Di ba? Kakayanin ba ng mga simpleng mamamayan ng ang pagbaksak ng Pilipinas? Hindi kakayanin yan, guys. No? Real talk ang sinasabi ko, guys. Hindi kakayanin yan. Maraming mawawalan ng trabaho, guys. Yung mga siyempre, yung mga matataas ang katungkulan, ang status sa buhay sa Pilipinas, kaya nila mag-survive kahit 10 years pa. Lalo yung mga may mga profession sa buhay, no? Kaya nila, paano tayo mga nangangamuhan lang? Diba, sumasahod kada araw. Minimum, 475 pesos. O sa ibang probinsya, iba pa. Diba? So sabi niyo, kalmahan nyo lang. Tiwala lang kayo. Kahit si PRRD, ayaw niya talaga na magulo ang bayan. No? Kaya sabi ko sa inyo, nung may nag-a-attempt na mag-file ng impeachment case laban kay Lenny Robredo, sabi niya, stop it. No? Kasi ayaw niya magulo bayan, stop it. Kaya yan, nasa demokrasya tayo So mga kritiko, okay lang yan kasi normal yan Di ba? Kasi alam ni President Duterte na mahirap ibangon ang bayang Pilipinas. Imbis na pataas tayo, pababa na naman tayo. Hahayaan niyo ba yun? So, people power 1. Ba't nangyari yan? Sino nasa likod niyan? Di mga dilawan. Diba? People power 2. Actually, people power 2, hindi naman talaga Hindi naman talaga people power yan talaga na No? Sino nasa likod niya? Dilawan. No? Sa people power 2 sasabihin nyo, yung i-organize ngayon na may mga nananawagan ng mga dilawan na mga nananawagan yan, guys Kasi isa trap yan. Kasi pag ayun nangyari, guys, sisiguraduhin ng mga komunista, guys, sasamantalahin yan. Na magkakaroon ng something went wrong. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kaya yung mga yung mga politician, ng mga abogado na nawagan na ganito, ganyan. Okay lang prayer rally, peaceful rally, okay lang yan. Pero yung people power, guys, yung panawagan, huwag kayong kakagat Kalmahan nyo lang. Yung sinabi ko sa inyo sa una, ayun ang gagawin natin. Babawi tayo sa midterm election 2025 at presidential election 2028. So ngayon, i-make sure talaga natin, yung mga galit natin sa BBM station, ipunin natin, guys. Pagdating ng election, doon natin ibuhos. Ipakita natin kung ano ang tunay na people power. Diba, guys? Diba? At least, pinapakita natin, guys, yung mga simpleng mamamayan lang, guys, nakapamuhay pa ng maayos, nakapagtrabaho ng maayos, babalik sa bahay, pero kumikilos tayo politically. Diba? So, sa akin, sa tingin ko, magdi-disagree kayo sa mga sinasabi ko, pero, guys, para sa akin, ayun yung parang, pinaka-best way. No? Kasi digital na tayo ngayon, guys No? Hindi na natin kailangan pumunta ng kalye No? Hindi natin kailangan pumunta ng kalye para makipaglaban doon, makipagganyan. No? Daanin natin politically in peaceful way. Kasi alam niyo bakit? After ng people power niyan, make sure ba kayo na hindi mag-people power lang ang kalaban? People power niyan, people, lagi, magiging magulo yan, guys. Ngayon, ipapakita natin, guys, new version of people power. Not in kalye.
Diba? People power politically. Involved na ang mga tao. Ganun dapat, guys. Ganun talaga. So, marami dyan mga vloggers at mga political lawyer, mga ganyan, na magdi-disagree sa sinasabi ko. Pero sa tingin ko naman, ang opinion ko is para sa bayan din. Base, no? Base sa kay Presidente na ayaw niyang magulo ang Pilipinas. So, yun lang guys. So, thank you guys. Kalma lang, relax. Tiwala lang kay BP Sara, okay? Bawi tayo, 2025 election and 2028. Thank you guys.